Kakain tayo. Siyempre, yung ulam natin ay yung kahapon na binili natin. Ito, tinan niya. Yan o. Ito sa akin. Oh. Yan. Sari-saring gulay. Ito hindi ko talaga maisip pa kung anong pangalan nga nito. Comment mo nga kung ano yan. Sarap. Sarap. Maasim. May ano ito no? May talbos ng balanoy. Kakunti na, gawa ng ano, Sarap pagka may balanoy. kakunti na yung balangay doon. Ipoproning yun nung lumago yung ano nun. Tsaka nag-ulan, kaya umano talaga yung balanoy. Kakain, kakain mo na. Hindi, kakain na. Para diretso kang ano. Hindi nga, kumain ka din eh. Para ka ding umiinom ng ano, ng tsa, pagka ganito. Tulog ka na diyan. Hindi. Mabilis lang ang pagkain. Kanina ito, baso mo? Okay, green. Hindi dyan makunat. Hindi, may hindi siguro din mo na ano yung isang makuna. Tama lang. Baba, okay. Mga anak mo, kaya yaman na rin, nagmakdo. Ayan yung ano, yan yung sinasabi ko na dapat turo natin sa ating mga anak. Kasi yung makabagong ano natin, mga bagong lifestyle. Kung mapapansin nyo, yung mga nanay tatay dito ha, kung mapapansin nyo yung mga anak nyo malimit na nagkakasakit. Ang dahilan doon yung ano, yung mga pagkain, kalimitan. Tsaka stress din. Stress yung buhay ngayon. Kayo ano yung mga kinakain nyo sa bahay? Kung tutuusin, mas mura pa rin to kumpara sa mga karne-karne. Hindi naman natin sinasabi na lagi na lang ganito. Siyempre, hahanapin mo din yung mga pagkain ng ganun kasi yun na yung related na buhay natin. Yun yung mga pagkain natin sa panahon natin ngayon. May magulang nga. May magulang. May pananim ako niyan. Tatanim natin pagka nag-uulan kasi ngayon kaya hindi ako makapagtanim. Tapos uunahin ko ngayon tanim yung lahat ng mga binili ko. Okay, tulog ka na. Palis pa naman ako next week. Sunod na week. May training ako sa Manila 1 week. Kaya wala akong magagawang vlog. Okay, kain lang ako. Mamaya na lang tayo. Kwentuhan. Ayan. Bagong kain. Sarap ng kain ko. Gulay ba na naman na yung ulam. Pero yun naman talagang malimit na ulam namin na. Maganda doon, lalagyan mo yung sasamahan mo ng yung sinaing isda. Mahal kasi ngayon ng isda kaya ang hirap mag-ulam ng isda. Taglakas. Tapos konti lang yung kanin. Paggabi. Siguro maganda yung yung umaga. Damihan mo na yung kain mo kasi dadaan yung maghapon na pagod ka sa trabaho. Pero pagdating ng hapon, konti na lang yung kanin. Siguro kung hindi mas maganda talaga kaunti ang kanin. Tapos more on gulay. Yun yung kaibahan sa Pilipinas, Kasi kinasanayan natin yung kung ano-ano mga kinakain natin mga ulam. Ang problema, mahal ang ulam. Ang gagawin natin, kaunti lang yung ulam, tapos puro kanin. Kaya, ang daming may sakit sa atin. Dapat kasi,
mas marami yung ulam kumpara do'n sa kanin. Ano, gulay talaga. Gulay naman talaga yung pagkain natin, ano. Kaya kung gulay kasi marami yung makakain mo na gulay. Bakit kailangan sabi ko nga, kailangang i-ano natin yung mga anak natin, baguhin na natin yung kinasanayan na yung ano kasi, yung ako 47 years old na ako ano, yung mga sumunod sa akin tsaka yung kahit ako, yung panahon ko nung ako'y bata, ano, kinagisnan ko na yung pagkain ng hotdog, ng tocino, yung mga may preservative, iiwanan na lang sa lamesa ng nanay, tapos yun na yung ano, yun na yung mga pagkain na kinasanayan natin. Kaya naman, iba yung henerasyon ng mga nanay natin eh. Nanay natin, mga lola natin, mga ano na, mga matatanda natin, ang kinasanayan nilang pagkain, ito yung tinuturo ko. Ngayon, dahil sa tingin nila, gusto nilang, kasi nababago nga yung ano eh, nababago nga yung panahon, nababago yung mga usong pagkain. Nakita nila na habang tumatanda sila, hindi nila masyadong makain, yung gusto nilang kainin parang ang ganda ng ganito, nauuso ang TV, may mga pagkain ganito, ganyan. Hindi nila makain kaya ang pipilitin na lang nila na ano, na makabili ng mga gano'n para lang sa mga anak. Pero sila, minsan makikita mo yung sinaing na isda lang din yung ulam, gulay. Pero yun napansin ko yun ha, napansin ko. Kami hotdog, lalo na nung pumapasok, magbabaon ka, hotdog, pritong hotdog, mga gano'n, pork chop, fried chicken. Pero sila sa bahay, gulay. Siyempre hindi naman gaanong ka-ano talaga na makapag-provide ano sa buong pamilya. Pero pinipilit ng mga magulang natin na yung pagkain ng anak, masarap, ano, masarap. Alam ko kahit tanungin niyo yung mga magulang niyo, hindi din nila alam na akala nila pagdating sa pagkain, ano, makakabuti ang lahat ng pagkain, ano. Pero hindi, mas mas tama talagang kainin yung kinagisnan ng mga ninuno natin na gulay. Kaya, yun yung ibalik natin, yun yung ituro natin sa mga anak natin. Karanasan na natin 'to ha, ano, ilang henerasyon na ha, na mas umikli ang buhay ng tao at mas, umikli yung panahon na madaling magkasakit yung mga tao. Naranasan na natin 'yan at nangyayari 'yan sa panahon ngayon. Kailangan baguhin natin, wag yung paikli na paikli yung buhay ng tao, kailangan pahabaan. Galing na tayo dun sa mahabang buhay ng tao, eh, dahil, sa mga pagkain natin, sa kultura natin. Ang problema yung kultura natin nawawala.